Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako naman po ang inyong kabiyahe buddy, Maika. At ito ang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan partner, no, bago tayo dumako sa episode natin ngayong araw, ay nais ko lamang pong batiin ang bumubuo ng My TV6, biyahe tayo, sa pangunguna ni Director Christopher Sanji, ang aming program manager si Pets Oka, ang aming TV6 admin si Maylene Roselion, Ang aming production staff, Robin Santiago, ang aming video editor, Mark Galima at John Valencia, at syempre ang aming piloto, Celso Gacos. Ayan, yan yung mga kasama natin sa bawat biyahe po dito sa My TV6 biyahe tayo. Siyempre partner, no, nabanggit na natin yung mga nakakasama natin. Banggitin na rin natin yung nakarang episode natin, ang Mommy's Garden Cafe. So ano ba yung naging experience mo doon, partner? Ang pinaka hindi ko malilimutan na experience natin doon, yung nag-ihaw tayo ng marshmallow, yung para sa ano nila, anong tawag doon? Yung may ano sila kasi yung sa Father's Day ano nila. Meron silang ano Pa-activity. yung pa-activity sa mga ano talaga kids, sila sa mga kids. Parang hindi rin maboring yung mga customer Kids, habang naghihintay. Habang may ako na, Oo. hinihintay nila yung order pa nila. Meron ba silang activity ginagawa? Siyempre, hindi rin natin makakalimutan doon yung talagang yung may-ari. Mm-mm. Talagang napaka-ano niya, Friendly, pakikisama siya oo. sa atin kung ano yung mga kalokohan natin na ginagawa ng mga Nakikisakay. pan-TikTok. Talagang ginagawa rin niya talaga. Tsaka ano siya, talagang hands-on. Generous, Oo, hands-on din siya sa Mommy's Garden Cafe. Tsaka ang Mommy's Garden Cafe, hindi lang puro pagkain ang binebenta nila. So, meron din silang mga Japan yung mga surplus. Japan surplus na pwede yung habang naghihintay din kayo, Pwedeng ay tingnan. pwede rin kayong mamili. At tsaka sa murang halaga, mabibili nyo rin. Tsaka yung pagkain nila talaga sulit. Sulit talaga doon sa may talagang magkano lang 2.5. 2.5. Meron na silang, anong tawag doon? Yung steak na ano? Meron silang rib, Rib hindi rib yung ribs, nila, yung Baby back ribs. baby back ribs nila. Tsaka yung platter nila na seafood. May pansit. Oo, may talagang kasamang kasama dun sa package. Kung ano lang, talagang sulit talaga kasi may mga dessert din sila. Tsaka Lahat yung pinaka nandun ambience nila, talagang nakaka-refresh. Tsaka meron silang mga event place. Oo, pwede kung kunwari may occasion, pwede nyo din silang i-rent yung nila, place nila. Oo. Tsaka yung nila, may pagpipilian naman po kayong package doon kung gusto niyo po talagang pang-meeting lang. Meron po silang package A. Meron silang package B kung gusto niyo ng wedding or mga binyag, birthday party. So, meron din po. Kung gusto niyo po malaman kung ano pa po yung mga ina-offer po ng Mommy's Garden Cafe, ay puntahan niyo po ang kanilang page na Mommy's Garden Cafe. Or, pwede rin po kayo mag-walk-in. Malapit lang po yan sa may bypass road lang po sa Calamba, Laguna. So, partner, no, bago tayo, siguro partner, no, panoorin na lang po nila kung ano po yung mga sinasabi po namin dito sa biyahe tayo. Kung ano mong may experience nila doon sa Mommy's Garden Cafe. Siyempre, partner, nandito tayo ngayon sa Binyan, Laguna para po sa aming bagong episode na Sa Cafe de Binyang. So, matatagpuan po ang Cafe de Binyang sa General Malbar Street, Binyan City. Marami pong Maraming branch. marami ring branch ang Cafe de Binyang. Ito po ang pinuntahan po namin dito ay Cafe de Binyang 2. So, dito rin yung, along the highway lang din ang Cafe de Binyang, 2. So, meron din po sila sa Langkiwa. Kung gusto niyo rin po malaman pa kung ilan yung branches nila, so, message na lang din po kayo or visit na lang po kasi sa mga kanilang mga page. So, partner, no, bago tayo, dumako sa ating episode, siguro sa ating pagbabalik, ay kilalanin natin kung sino ba yung nagmamay-ari ng Cafe de Binyang. Sa pagbabalik po yan ng My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi.
This is Claudia. She wasn't looking for a love story. She was looking for the perfect summer. But then, boom, sunshine, outfits flirting back, and scents sweeter than a summer crush. In just a hot minute, Claudia fell in love with a plains and prince summer. Plot twist? You're next. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. At nagbabalik ang aming programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan no, partner, kanina nakapag-intro na tayo. Ngayon, nandito tayo sa Cafe de Binyan Dos. So, makakasama po natin ang owner ng Cafe de Binyan Dos. So, si Sir Francis. Sir, bati muna kayo sa ating manonood. Magandang araw po, ako pa si Francis Gaita, owner ng Cafe de Binyanos. Opo. So, sir, no, marami ng branches ang Cafe de Binyan, no? So, bago po kayo magtayo ng inyo pong business, ano po ba yung pinagkakaabalahan niyo po? Actually, sa Japan ako nagtatrabaho before. Nakipag-partner ako sa kapatid ko dito sa kapihan namin. So, 11 years ako sa Japan. Nag-work ako sa automotive industry. So, ayun, doon nag-start. So, ano, di ba po, na ano nyo lang po, parang business po ng kapatid nyo. So, yung, ano po yung naging kwento para maging ano din po kayo, magkaroon din po kayo ng sarili yung sa inyo na branch naman? Actually, mahilig kasi magbasa ng libro about sa negosyo. And na-realize ko na mas maganda palang magkaroon ng sarili mong freedom. Kailangan, mas mahalaga pala yung time kaysa sa pera. Kaya, ayun, na-realize ko na why not try? Risk ko na magnegosyo. Kasi 11 years din naman ako sa Japan. And stable naman yung income ko, pero, di ba, Yung time. masahanapin mo pa rin pag nagka-family ka. Ganon. Talagang mas mahalaga yung yung bonding niyo rin na magkakasama kayo ng pamilya mo kaysa sa paggalayo. So sir, ano naman po, ano yung naging paghihila sa inyo ng kapatid niyo para mapapayag kayo na maging partner kayo dito sa Cafe de Binyan?
Actually, ano siya eh, mentor by influence ang kapatid ko. So, nakikita ko by actions yung kung paano niya kami guide lahat sa gusto niyang gawin. Napakita niya na hindi mo kailangan laging pag-isipan yung mga bagay-bagay. Kailangan make actions first para kung di ka mag-i-start, wala mangyayari. Tama. Kasi kung magpo-focus ka lang talaga sa isang ano, dahil hindi mo naman talaga gusto yung ano, hindi rin talaga talaga mag-click. So, sir, ano yung naging inspirasyon nyo para magtayo kayo ng gantong business ninyo? Inspirasyon. Actually, malalim na tanong yun. Ang inspirasyon ko kasi, family talaga. Family and time. Kasi syempre, lang naman yung pinakamahalaga sa buhay. Pag wala kang time sa family mo, diba, Wala rin parang yung pera, wala rin. wala rin yung pera. Walang halaga yung pera pagka talagang... Nakatrap ka lang sa rat race. Diba? So, balik naman po tayo dito sa shop nyo. Sino naman pong nakaisip na ganito po yung maging concept ng... Brother ko po. Brother. Yung parang same na rin po siya sa iba pang... Nag-start siya actually sa Binyang Bayan mismo. And syempre, nakita ng kuya ko na may potential. Tapos natuwa siya sa flow ng negosyo. So, nagtayo siya ng actually 10 branches na ngayon. Ang Cafe de Binyan, Cafe de Grupo actually. Yan po yung tawag sa Meron na kami sa Santa Rosa. Actually, meron kami bagong branch ngayon sa Bulacan. layo. Pero more on south kami. Pero yung lahat ng branches na po yun, kayo rin po yung nag-handle? No po. Actually, Iba-iba. kuya ko po ang nag-handle nun. Tapos tumutulong lang din po ako sa mga ibang cafe Pero branches. hindi pa po kayo, hindi pa kayo open sa mga Ibang, franchise na ibang tao? Not yet pa po. Not yet pa. Hindi pa talaga stable na... Kailangan kasi pag gano'n na Mas maraming, franchise mo yung business nyo, kailangan Hands-on ka ready dun. na lahat. Ready na yung sarili mo na sa mga gantong... Makipag-ano ka. Napakadaming process niyan eh. Yes po. Pagpa-franchise. So, sila muna yung na talagang kailangan kami muna. Kasi pakikisamahan mo rin yung mga makikipag-communicate din yung ganun. O, tanong din natin partner, no? Kasi bakit po Cafe de Binyan? May dos pa po. Ang pinangalan po sa inyong dito sa inyong business. Actually, kuya ko nag-isip niyan. Pero ang pagkakaalam ko dyan is parang yung kinukuha namin is yung community. Kaya namin binili sa location. Kumbaga, kape namin to. Taga Binyan kami. Okay. Taga kami, Santa Rosa. Sa amin to. Kaya ang more on focus namin is community, yung local cafe. Parang ayun talaga yung main focus ng Cafe de Grupo. So, ano naman po yung, di ba pa marami na pong branches? So, sa pagkakaalam niyo, ano po yung mga challenges na mga naharap na po ng Cafe de Binyan? Challenges. Ang mga nakita ko actually is as a first-time business owner, mahirap mag-handle ng tao. Tama. Bukod sa pera, pero ang pinakamahirap i-handle is tao kasi ang kaya mo lang kontrolin is yung sarili mo. Di mo kayang kontrolin yung iba. Iba. Kasi araw-araw nga naman partner, hindi naman kasi hindi naman kasi pare-parehas yung ugali ng tao na makakasalamuha mo. Kaya kung ikaw yung owner, matututo ka rin na kung paano ba sila pakisamahan. Kumbaga, kung ako isang owner, hindi ko rin ituturing na na empleyado. Para pamilya. makuha mo rin kung ano talaga yung totoong ugali nila. So, bali sir, anong ba naman na tayo sa mga tao, no? So, ilan na po ba yung staff ng ng Cafe de Binyan Dos? Ang Cafe de Binyan Dos, 4 po. Morning shift, siya night shift, ganun po. Talagang pero yung sa ibang branch po, ganun din po sila karami. No po, depende po sa laki ng cafe. Ng restaurant din. Yes po.
Ilan, sige po. Ano po? Itatanong ko po sana kung ilan na po yung kayang i-accommodate ng cafe. Like customers. Opo, ganun po. ganun. Kapag kunwari nagsabay-sabay po sila, ganun. Sa Cafe de Viñandos, ang maximum namin is 20. 20. Mm-mm. Marami na rin. Tapos, pwede rin naman sa ibang branch. Sa ibang branch naman kasi parang malakihan eh. Mm-mm. Abot ng mga 30, 40. Actually, meron nga 50. Oo, parang pag ano, siguro dito sa Cafe de Viñandos, meron din po kayo sa labas? Yes meron po. Naglalabas din po kami ng camping chair dyan. Pag partner, nababalitaan ko to, pagka gabi daw po. Mm-mm. Gabi daw po Mas na marami. talagang nadagsa yung mga kasi mas maganda to sa gabi. Talagang Marami napunta po yung mga EV. Yung mga motor po, grupo na motor. Kasi parang nadadaanan po. Yes Tapos, po. syempre, gabi na, maghahanap sila ng Tsaka po ano ang nila parking po namin sa gabi. Oo. Lahat po sa amin. Kasi sarado nga naman. Oo, Yes po. Yun ang talagang maganda. sakop nila pag gabi. Yun nga naman, partner. Kasi talagang siguro hindi lang 20 pagka lalo na pag gabi. Kasi Maraming sa kaya labas. i-accommodate hanggat meron sigurong upuan ang Cafe de Viñandos na talagang i-accommodate nila. So may mga event na rin po ba kayo, sir, na tinatanggap? Kunyari po ay may makumukuha na rin po sa inyo mga cater, mga ganun po, mga wedding. Kasi uso ngayon yung may mga booth po, di ba? Oo. Yes po. Actually, kakastart pa lang po namin yan. Sa ganun. Oo. Meron na kaming naging first client. Wedding po. Ay, Wedding. wait lang. Birthday pala. Birthday. Sorry. Oo. We accept na po na yung mga ganong Oo, kasi uso na ngayon, lalo na yung mga nagpapakasal na mga Gen Z. Oo, yung mga ganun eh. May mga, uso na kasi yung Mga mga bago. kape. Oo. Anong bago yung Oo, para mas habang syempre ng program. entertain yung mga guests nila. Mga Oo. ganun. Tsaka hindi talaga maliit na na restaurant ang ang Cafe de Viña. Talaga napakalaki ng nila kasi Malawak na. isipin mo 10 branches ang Cafe de Viña, di ba? So, sir, ano naman po yung nagiging feedback po sa inyo ng mga customer? Yung mga, ano pong pakiramdam din na nagkakaroon kayo ng mga ganong Kung ano yung mga event? Actually, sa feedback, dito naman sa store, balik ako sa store. Ang feedback sa store is, dito ka sa Cafe de Viñandos, medyo, cozy talaga. Hindi siya katulad ng ibang branches. Like, Cafe de Viñan, more on sa sa bayan mismo siya. Dito sa Cafe de Viñandos, cozy po talaga yung vibe. Kaya, nakakapag-relax po yung mga customers namin. Ayun po yung lagi po naming natatanggap na reviews. Tsaka, good naman yung mga staff ko kasi lagi silang parang friendly. friendly na. po talaga. And po talagang grateful ako. Pagdating naman po sa mga food nyo, may mga na-offer na rin po kayong mga promo, ganun. Yes po, actually, meron po kaming promo ngayon, like yung ramen. Oo, may ramen. Kakagawa lang po namin ng ramen. Tsaka yung mga bundles po namin. Parang may nakita nga po kami dyan na mix and match na. Yes Yan. po. Oo, tsaka meron silang may mga bukod sa makeup na ino-offer nila. May Mga skincare din po. May skincare. Free. Yes So, May po. free daw. makikita nyo naman yun. Siguro si Sir nagamit. Napaka-kinis. So, paano po. paano po nila maaano yun yung Ma-avail mo yung yung free na skincare skincare. kapag nag-coffee sila? Kasi meron ganito eh. Makikita Ano mo po ito yun? pagpasok na Cafe de Viñandos. Meron silang ganito. Nag-coffee ka na. Nag-coffee ka na? May May Yes free po. skincare ka pa. ano po yung mechanics para po Ang magkaroon mechanics sila po ng niyan, pag umabot po kayo ng 400 pesos. 400. Ayun. For So, every mamimili na lang po 400 sila pesos. kung ano po yung gusto po nila. Yes po. Until supplies last. Kaya, Sa inyo po to. Galing po sa... Yes po, sa amin po ng brother ko. So, may ito mga yung supplier din po kayo nito. Kasi, iba to, siguro mahal din to, sir, pagka pag hindi ka nag-avail. Maganda po yan, lang, clarify. retail lang. Halata naman. Halata naman. Sa putis pa lang ni sir, no? Halata na yung na maganda tong yung product na to. So,
kung mag-a-avail ka po sa Cafe de Viñandos Maka worth 400 pesos. worth 400 pesos, so pwede ka na mamili na kanilang product. So ano naman po sir, no, may babalikan lang po ako. Ano yung pakiramdam niyo sir ng ano po ba yung pagkakaiba ng nagbi-business sa ikaw yung nagtatrabaho po sa mga factory, ganyan? Pagkakaiba, kasi ang work ko sa Japan more on operations. Hindi ako masyadong nagkakaroon ng time mag-isip outside the box, actually. More on, nakafocus lang ako sa operations. Hindi ko na papansin yung mga bagay-bagay na pwede mo pala makita na pwede mong ayusin agad. Kasi yung pag-owner ka, nakikita mo kasi lahat. Tsaka nagkakaroon ka ng time na paano ba? Hawak mo po yung time mo. Actually, sa ano yun eh. Hawak mo yung time mo na ayusin yung mga importante bagay talaga. O kasi Ganon. pagka factory ka lang kasi or kung ano sa mga production na ganyan. Or sa mga company na hindi naman ikaw yung pinaka-owner or ikaw yung boss. Talagang limited lang yung galaw mo. Nandun ka lang kung ano yung iuto sa'yo, kung ano yung ipagawa sa'yo, nandun ka lang. Yung aside sa magiging owner, hawak mo yung oras mo. Ang marami kang may isip na na ideas. Kung ano ba yung dapat kong gawin dito sa store ko? Ano ba yung dapat kong maging Kung ano pa yung pwede mong maisip na strategy. para Oo, magkaroon ka ng marami pang customer. Paano ko ba maano to ng ganun? Ganon kasi yung yung mga owner natin ngayon na talaga makakaisip ka kasi hawak na nila yung Marami oras kang nila. may... Oo. Pero Hindi maganda kagaya- rin naman yung mga good side ng pagiging empleyado. Actually, hindi ko naman inaano yung pagiging empleyado kasi doon ko na-build yung discipline, Yes. Yeah. pagiging organized. Kailangan mo talaga matutunan step by step. Hindi ka pwedeng susugod din maging negosyante. Oo, agad. Na, oo. Kailangan talaga may plano eh. Lahat talaga may pagpaplanuhan mo. Hindi rin talaga. ako naniniwala sa mga sinasabi minsan nila na diskarte lang. Hindi. Kasi kung di ba sir, kailangan, kung may diskarte ka, kailangan may ka din eh. Kailangan both. Oo. May diskarte, may ka rin. May Edukado ka Kailangan, din. oo. Lahat dapat kailangan sabay-sabay. Mm. So, banda sir, huling question na lang bago tayo mag-commercial, no? Paano nyo po napapanatili yung mga produkto nyo po? Sa ganung paano ba? Paano nyo po napapanatili yung produkto or service nyo po dito sa restaurant? Paano napapanatili? Consistent. Kung yung pagiging consistent po. Yung mga produkto, yung mga quality. Actually, yung ginagawa ko dito sa sa Cafe de Viñandos is like kung paano ko ino-organize yung inadapt ko yung Japan. Kung paano sila mag-maintain ng mga gamit which is kailangan hindi naman yung gamit yung kailangan mong ingatan eh. Yung sistema sistema ng negosyo, kailangan alam ng empleyado mo kung ano yung step by step na kailangan gawin. Kailangan hindi sila ang tawag dito? Hindi sila walang communication. Kailangan meron lagi silang communication sa isa't isa na maayos para maganda yung workflow. Tama. Kasi kung mawawala yun ang isa dyan, hindi na talaga mapapatakbo ng ayos. Mawawala yung quality ng isang Oo. produkto. So, kailangan talaga laging quality yung yung pinaano natin sa mga customer. So, sir, no, itutuloy natin yung ating kwentuhan, tanungan. Pagbabalik po ng aming programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Gusto mo ba ng extra income, kaibigan? Mag-apply na
at maging Motor Central online sales agent. Send your requirements sa Motor Central OSAP Recruitment at gmail.com. Motor Central. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, bridging communities and connecting businesses. Motor Central, Kaibigan Community. Royal Star, ang appliance store ng bayan. At Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. At nagbabalik ang aming programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Yan no, partner, no, nalaman na natin ano ba yung kwento ng Cafe de Binyan Dos. So ngayon ay partner, nakikita nyo naman na nakahain na po sa amin yung mga pinagmamalaking pagkain po dito sa Cafe de Binyan. Siyempre yung pinagmamalaki nilang kape. Ito yung pinaka nila yung pinaka Center on talaga top. So sir, bago natin ipakilala itong mga nasa harap po natin, ay batiin niyo po muna ulit ang ating mga manonood. So, ayun po, bati muna kayo ng magandang araw. Tsaka i-shoutout niyo po kung si brother po kanina pinag-uusapan po natin. Shoutout niyo rin po siya. Magandang umaga po. Ako si Francis Gaita, ang owner ng Cafe de Binyan Dos. And gusto ko lang shoutout sa kapatid ko sa tumulong sa akin, si JB Gahita. And shoutout ko rin yung asawa ko sa Japan, si Jasmine. Ayun. Ayun lang po. May pagka medyo nahihiya si Sir doon parang may halong kilig. So, shoutout po sa inyo Sir JB tsaka si Ma'am Jasmine po dyan sa Japan. So, ingat po kayo dyan. Kung nasan man po kayo. So, si brother po hanggang ngayon po nagbahadal pa rin po ng business. Yes po. So, eto na po yung pagkakataon natin kilalanin kung ano po ba yung mga menu na meron po si Cafe de Yung Binyan mga Dos. bestseller nila. Yes, partner. Syempre, Start muna tayo dito sa kanilang mga silog meals. So, ito yung kanilang, ano to, tapa, sir? Tapa Binyang po. Tapa binyang. So, ayan. Yan po yung bestseller namin Ito yung actually. bestseller nila. So, pwede po ba natin sabihin yung kung magkano po yung price niyan or punta na lang sila dito? Yes po. Actually, mura lang po ang Tapa Binyang. Ano actually? So, i-flash na lang natin siguro sa screen yung or kung gusto nila talagang malaman yung mga presyo ng mga menu na ina-offer po ng Cafe de Binyan, pwede nyo pong i-visit yung page nila. Nandun po naman lahat ng mga menu. At kung gusto nyo rin po talagang tikman, pumunta talaga kayo dito sa kanilang mga branch. So, si Tapa po, kayo rin po yung naggagawa po. Minsan tumutulong po ako. Pero ang actually gumagawa po talaga is yung mga staff ko. Yes So, po. Yun lang. so sila, yung mga staff niyo po is talagang dumadaan din po ng training. Yes po. Talagang kailangan yun partner, para alam nila yung step by step nung hindi lang pag sinabi kasi na ito tapa. Hindi lang gano'n kasi may mga proseso yan, partner. Na Para talagang, consistent yung yung maging yung unang quality na nabigay nila nung sa unang batch ng nila gano'n. Hanggang dulo. dulo. Hanggang dulo. Yun pa rin yung Consistent lasa talaga. at quality. Kasi hahanapin yun ng customer, nasanay na sila sa ganung lasa. So, yun ang hahanapin nila, kaya nga sila nabalik. So, partner, bago ko ito ipakilala, so, tikman mo na yan. Siyempre, kailangan mo tumikim. Sir, pwede rin kayong tumikim. Sige lang po. Sir. Ayan, sir. So, eto naman po. Kain po tayo para Sige po. Ano ba naman po ito, sir? pork chop po yan. Pork chop. So, ganda po talaga yung may mga po ba na gusto ko ng grill. Meron mo yung mga grill po pa dito sa kapilin niyo, wala po. Sizzling. Wala po po. Ito pa lang po. Talagang Yes po. almusal lang po. Yes po. Ito ay may pork chop, egg, at rice. So, balik tayo dito sa tapa, no? Sige, balikan mo partner. Parang okay sa akin yung yung quality nung lasa niya. Talagang siya, lasang-lasa mo yung beef. Kasi di ba yung iba kasi natitikman na parang hindi mo na malasahan yung beef. Parang yung more on seasoning na yung mga nalalasahan mo. Pero dito, siya, okay siya. Saka hindi siya lasang-lasa mo. partner na, yung ibang natitikman ko kasi yung tapa,
is ma-oily. Oo, eto hindi. So, hindi. Ito talagang purong-puro talaga kung ano yung ano niya, yung pinaka-sauce na yun lang talaga. Kasi tsaka hindi pati puro taba, partner. Oo, di ba yung Oo. iba more on ganun, plus maninipis, yung Oo. mga ano nila. Pero So, ito hindi. Talagang ano, sir, pwede niyo po siyang tikman ulit. Gusto Kung niyo gusto niyo pang tumikim. Kumain na lang tayo para ano. So, eto po. Habang tinitikman ko, partner, eto na sa'yo. Ayan po, Don Yem po. Don Ito, Yem sir, po. sa inyo. Yes po. So, mura-mura lang din to. So, papakita natin yung Don Yempo. So, ayan. Hindi siya tinipid yung ano niya, yung slice niya. Kasi di ba more on yung iba, manipis, gano'n. Ito, sakto lang siya. Perfect na perfect. Titikman din natin to. Oo, partner. Habayan na to. Habayan tikiman na to. Sige, sir. Huwag kayo mahiya. Kami lang to. So, ito po yung kanilang pork chop. Hindi manipis yung pork chop nila, ha. Yun ang pagkakaiba lang din ng kapedimin niyan. Hindi talaga, hindi tinitipid sa... Hindi talaga, yung sulit mo yung ibabayad mo, partner. Kasi merong iba yung Nahihirapan. talagang, manipis lang. Yung yempo, napakalaki din. Tikman So, natin. sabayan na to. Ano masasabi mo sa kanilang pork? Crispy. Hindi siya yung yung pagka inano mo, yung tinutsara mo, yung talagang malutong na sobrahan sa luto. Kaya eto, tamang-tama lang. Tsaka yung kahit makapal siya, talagang luto rin yung juicy pa rin yung yung pinakalaman niya. Hindi siya dry. Wait lang. Nanginginig May ako. partner ko nahihirapan ng So, kahit si Sir Francis na napawaw din siya kahit siya na yung may-ari ng kanilang restaurant. Talagang quality. Tsaka yun, may iba kang may malalasahang kang iba. Ewan ko, secret ingredient na yun ng kapitibin niya. Pero may iba siyang lasa na parang may malalasahang kang iba na parang may pagka-french fries. may ganong lasa eh. Pero masarap. Sobrang sarap. Sige, partner, habang natin ka dyan. Yung pork chop meron siya Proceed tayo, asim sir. na Oo, may yun nga po Yung asim na asim na may parang may kakaiba na siguro sa kanila na lang yun, secret na nila yun. Pero yun po yun, may pagka may maasim na basta may iba, hindi ko ma-explain. na mapapakain ka ulit-ulit. Oo, mauulit-ulit mo. So, eto po, sir, bago mo, yan, i-comment yan. Ito pa, chicken pops. Yes po. Kanina kala ko tofu. Chicken Kasi pops yung, po yan. chicken Yes pops. po. So, ganito po talaga yung serving niya pagka umorder po ako ng chicken pops. Ganito po, kung ilan po yung Yes ganito po. So, hindi lang po to pang vlogger or anything else. So, Ito na yung kung serving ano po yung nila. hinahanda po nila sa aming Harap. harapan na yun din po yung isa-serve sa inyo pag once na umorder po kayo sa Kapedimin yan. So, partner, ayun. kamusta? Etong Don Liempo Don nila, Yempo po. iba siya sa lahat. Wow. Iba yung niya, iba yung lasa niya. Kasi di ba po more, yung iba parang prito lang, basta maprito lang. Siya talagang yung marinated po talaga siya. Yun, yung lasa niya talagang siksik sa loob. Tapos may iba akong nalalasan, parang hindi lang siya parang di mo lang malalasan talaga yung pinaka-pork niya. Di ba? Sabi yun nga yung gusto ko ipaliwanag na hindi ko rin mapaliwanag kung ano ba yung lasang yun. Oo, Kasi talaga, parang may iba. iba siyang malalasahan eh. Oo, iba. Siguro sa marinate nila, Oo, sa pag-marinate pag-marinate nila, yun. yung anong ingredient yun. Secret na yun. Oo, secret na yun. Pero yun yung nagpapadagdag ng sarap dun sa mga Tsaka produkto hindi nila. talaga siya, pag ninaya mo na siya, hindi talaga siya yung mahirap Oo. muyain, ganun. Tsaka yung mga sauce po nila, sir, kayo rin po yung nag-create. Or meron na po talagang Actually, tulong-tulong po yung paggawa po ng actually lahat ng food namin. Hindi naman po si Isang brother tao lang, hindi naman ako lang. Tulong-tulong po. Open din po kami sa mga staff namin kung ano yung recommendations nila. Oo, maganda yun kasi yun yung open, yung pinaka-owner o yung may-ari ng restaurant. Any suggestion ng mga bawat isa. Kasi dun yung dun gumaganda at sumasarap, Oo. naging quality lalo. mas nadadagdagan Yung isang kung produkto ano pagka yung lasa. Oo. Sir, bacon tayo dadagdag. Oo. Open po si Kapedibin yan sa ganun na Mm-mm. talagang para may improve po sa
ma-improve yung mga produkto nila Yes po. at maihain sa inyo ng mas quality. So, ayan, partner, habang tinitikman mo yan, partner, pakilala naman natin itong Ikaw, sir. isang... Sige po. Anong naman pong tawag dito, sir? Lasagna po. Lasagna. Ito, yes, sir. lasagna with toast bread. Yan. Ito yung isa sa kanilang best seller. So, ayan. Habang tinitikman nila ang chicken pops. Ay po. Sarap. Yung sauce po nila is garlicky. Mm. Oh, Ano siya, parang parang more on medyo- garlic yung lasa ng ano. yun yung nagko-complement yung pinaka-chicken pops niya doon sa sauce. So, may mga ibang sauce pa po yung chicken pops. Or yan na talaga yung... Yan na po siya. Eto na po yun. So, kung pagka-order kayo, may kasama na siyang sauce. Yung chicken nila hindi rin dry. Mm. Talaga nagko-complement yung siguro Try niyo po yung minamarinate chicken. po Tikman to. natin. Minamarinate din, sir. Yes po. Talagang lasa-lasa mo hanggang loob eh. Hindi siya nakatiis doon. Actually, yung chicken pops ang favorite ng merienda ng lahat. Sarap. Tsaka anong sa mga click na click to sa mga bata. Mm-mm. Kasi pagka kung may mga kasama, pwede rin po naman po dito mga family, di ba? Actually, madalas po mga family nagpupunta po dito. Yung mga taga dito din po. Kasi halos sa mga kapiya, makikita mo dyan mga estudyante, Yes po. Actually, dito sa Cafe de Viñandos, more on family. family po talaga. Tapos mga workers. Kasi ang kape de Viña, hindi lang talaga kape. Mm. Talagang makikita nyo po, marami po silang menu na pwedeng i-offer po sa inyo. Talagang may mga kanin, madami nga po, sobrang dami. So, hindi ko siya mabanggit sa sobrang dami niya. Meron So, din po kami pastries. Sinasabi ko po sa inyo, marami pong talagang ino-offer si Kape de Or may Viña. makikita nyo, nandun yun eh. Yung mga ano nila, offer niya. So mamaya, siguro ipapakita na lang din natin sa bandang huli kung ano po yung mga menu. Talagang gano'ng makikita nila kung Ay, gano'ng mga karami yung ino-offer ng Kape Yung mga de Viña. sweets Yes po. naman. So, Ang sarap niyan ha. Kasi ako mahilig ako, dagdag ko lang partner. Kasi mahilig ako sa garlic talaga. Kunwari pag-order kami ng mga food, gusto ko yung garlic parmesan, yung mga ganun. Kaya gusto ko yung sauce niya. Bagay siya dun sa chicken talaga. Tsaka nagko-complement talaga yung pinakalasan. Tsaka yung hindi Malasa. talaga dry. Tsaka yung, Hindi tinipid. Tsaka yung lasa niya, mag-ano talaga sa lasa. Yung nag-ano ng sa dila mo. So, ito, tikman naman natin ang lasagna. Ito po. Tsaka fries. Ito po yung price Kali- po ng Kape de Viña. So, ito po yung pinaka-ano nyo po. May ibang flavor pa po ba si price? Meron po. Ano po ito? Ito po yung Ito po, ano po ito? Yan po, fries overload po yan. Ito po yung overload nila. So, meron din pong, ano po may mga ibang flavor pa po ng price? Meron po tayong cheese, barbecue. Ayun lang po. Meron pa sila, pagka ayaw nyo po ng overload, meron po si price na na cheese or And barbecue and po. barbecue kung gusto nyo po ng ganung flavor. So, pero kung ako papipiliin, kung konting differential lang naman yung price, pag-overload Overload ka na. Yes, Para po. at least may iba-iba. May beef, may beef po ito. Yes po. Beef po yung makikita nyo and then cheese. Mm-mm. So, sulit na rin yung magiging pagpunta nyo po dito, talagang matitikman nyo po yung mga pinakamasasarap na produkto po ng Kape de Viña. So, dito naman sa lasagna, ang masarap siya kasi iba yung parang may pa ang tawag nun? Masarap po lasagna namin. Parang naka-torch siya ba? Yung yung taas. Yes po. Yun. Kasi yun yung nagpaano ng lasa niya talaga, parang mas umangat yung lasa po. Iba yung tikman mo partner. Iba yung yung Di ba yung normal na lasagna? lasagna niya is talagang plain lang. Oo. Pero Wala yan kang iba. Iba siya. Siguro po talagang Iba yung niya parang... pinapa-improve pa nila. Oo. Kailangan Yes kasi po. kada produkto mo may twist. Iba talaga. Ito yung kakaiba sa amin. Ito yung kakaiba sa Kape de Viña. Ito yung ito yung babalik-balikan yung lasa. May twist nga naman. Bago ko tikman to, tinikman ko na rin yung price nila. Yung cheese talagang ang sarap. Talagang sa kanila, may originality din talaga, no? May pagka, siya, may pagka
Pag may malalasang Kami po iba. gumagawa ng cheese. May malalasang iba, pero ano siya, creamy. Creamy yung cheese nila. So, ito naman, proceed naman po tayo sa next. Ano pong, dito, tawag niyo Ano yan? sa Mac and cheese. mac and cheese. So, ito naman. Parang more ano talaga, sa mga may hilig sa pasta, di ba? Ito, iba-iba. Yan. So, Ayan ito, po, mac and cheese. One of the Bestseller din po. bestseller din. So, ayan. Tikman natin. Tsaka, isa yan sa mga paborito ko. Mac and Yung cheese. mac and cheese. Tikman mo, sir. Tikman mo, Sige sir. po. Tikman natin yun. Ang sarap na Actually, lasagne gusto ko nila. siya kainin. Kainin na. Sa ano kasi, nag-ano ako doon sa isang store. Ang lasagna talaga. Plain lang kasi yun eh. Pero, medyo mahal na rin siya. Ito talaga, lasa-lasa yung pinaka-sauce nila, Tsaka nag-ano rin yung pagka, pinag-torch. Nagka-compliment din doon sa pinaka-sauce ng lasagna. Pinakalaman niya talaga. Alam ko na Saan bakit po? mo favorite Mac and cheese. yan, sir. Alam ko na talaga. Alin? Kaya mo siya favorite. Ang Talagang sarap ang na. sarap. Kasi di ba, usually sa mga cheese po is talagang maalat, may pagkaalat, no? Hindi mo malalasahan yung alat dyan. Wala. Sa ibang, Creamy. sa ibang mac and cheese, sobrang alat. Yung alam mo yung Oo. nagluluto kayo, may alat talaga. May mabibili tayong ganung mac and cheese. Sobrang alat yan. Sobrang over sa cheese. Yan hindi. Marami siyang cheese, pero yung lasa niya, hindi yung maalat. Hindi talaga Creamy siya yung maalat. malalasahan mo. May talaga siya. Yes po. Creamy. Alam mo na kung bakit favorite. Oo, kaya nga. So, Hindi siya eto, super alat. Walang ano, alat. Hindi ka titigil kainin. Hindi halata. Hindi halata, sir. So, Talagang eto, tuloy na okay. Ito, bago tayo May magpunta sentiment. sa kanilang mga pinagmamalaking kape, so ito po yung last po nila. Ang last po, tuna carbonara. tuna carbonara. Yung natitikman ko, parang lang plain lang na carbonara, hindi sa tuna. Yung more on ham, gano'n. So, tikman Titikman ko, na. syempre, ito yung kakaiba sa akin to eh. Pero may nabanggit kayo na kanina, sir. Bukod po dito sa mga may rice nyo po. Talagang binabalik-balikan yung bangus nyo po. Yes po, yung bangus po. Bangus de amor. Oo, bangus de amor. Yun yung sabi niya, sir, is malaki. Yes po, malaki po yan. Over po sa plato. Lagi po na out of stock kasi Kasi bestseller bestseller na. po. Yan, wala tuloy tayo dito. Binabalik-balikan talaga. Kaya hindi tayo nakaabot. Oo, kasi out of stock siya siguro. Yes po. So, ayan. Matitikman mo na kung ano yung lasa ng pinagkaiba talaga ng tuna carbonara sa normal lang na na carbonara. Hindi na siya makapagsalita talaga. Kasi may nalasahan na naman Mahilig din ka pa sa nakakaiba. carbonara? Favorite, mas po kasi sa akin. Oo, naman po sa carbonara. Carbonara kaysa sa spaghetti. Mas mo. Mas fan ako ng carbonara kaysa Kaysa sa sa spaghetti. spaghetti. So, yung niya, talaga, na lasa talaga yung sa sauce yung pinakatuna. Tikman natin. Tsaka hindi siya, Ikaw, sir. hindi siya over sa lasa. Yung tama-tama lang, hindi pati yung alat, Yes po. Oo. pagkalasa ng tuna, hindi over. Yung yung sa cheese, talaga naghahalo po talaga sa dila mo kung ano po yung pinakaano nila. So, Kung ano yung pong lasa. tuna po gamit niyo dito, sir? Yung talagang, or ano Yes lang? po. Medyo may sa konting-konti lang. Naman, tolerable naman yung yun. Konting-konti lang talaga. May lang talaga, may sipa lang ng konti. Kamusta po, ma'am? Hindi ka makapagsalita. Hindi ka na makasalita. no? Ganda ng timing ko sa'yo. So, baka mo sa partner para tayo? Iba nga siya. Iba siya. Kasi, yung normal, di ba? Nakapagluto mo naman tayo ng carbonara. Pero hindi ganyan talaga yung mong lasa. ng Unique kasi siya. Siguro may mga nakakaalam ng ganun na konti lang. Oo. Hindi naman halos lahat talaga niluluto Yung may ito twist. na carbonara. Kasi more on, yung iba kasing bata, hindi naman may hilig sa mga ganyan. So, kung gusto mo naman kakaiba naman na carbonara, tuna ka na. So, ngayon, alam ko na. Alam ko na yung lasa. So, dumako naman tayo sa mga pinagmamalaki talaga nila dito. Kaya nga tinawag tong restaurant na Cafe Divina. So, eto po yung pinagmamalaki po talaga ng Cafe Divina, ang kanilang mga kape. Yes po. So, start partner, with, ito yung kanilang hot coffee. Ano pong, ito po, isa sa bestseller po. Anong Yes po. coffee po to?
Ang ginawa po niya sa hot is Latte. cafe latte. Cafe Simple na cafe latte lang po. Pero isa din po to sa bestseller. Yes po. Tamang-tama to sa panahon ngayon, hot coffee. Di Oo, ba? tag-ulan ngayon eh. Kaya ngayon, mas madaming bibili ng hot coffee ngayon. Pero yung nagtitimpla po, sir, dumadaan din po talaga sila sa training. Training. Yes po, magte-training pa po sila sa amin ng ilang buwan. Ilang buwan Para pa po. ma-perfect yung Yes po. pinaka Okay, talaga. hindi lahat ng nag-create ng kape is talagang alam yung nagde-design. Kasi itong kape na sa atin ay may puso. may puso, may heart. Talagang pinag-aaralan po din po nila yon. Yes po, pinapractice po nila. Kasi mahirap po talaga mag-practice ng latte Oo. art. Talagang mahirap talaga. Kailangan dumaan ka talaga sa talaga nito. May bago ka makaka-create ng heart na to. Marami pang process eh. May pa kung paano gawin. So may mga ibang design pa po. May ibang design pa pong ginagawa sila dito. Mga ganun. May iba pa silang dyan eh. Pwedeng i-design din sa cafe. Mga seahorse. Yan, mga ganun. Totoo po, may Try, seahorse. charay. Seahorse daw. Kaya! Nag-approve yung ating bartender dito sa Cafe de Viña. Kaya daw pong gumawa ng seahorse. Seahorse. So maraming, pagka ganyan talaga sa partner, pagka dumadaan talaga sa training, talaga marami talaga silang alam na yung design na to. Yes po. May mga swan Kasi pa kami yun ang gusto ng mga customer, yung Instagrammable. Yung pwede nilang i-post ganun. Bukod po dito sa inihanda niyo po sa amin, ano po may mga flavor po na meron po si hot coffee? Kay hot coffee, para sa akin yung mocha. Mocha. Yun po yung pinaka-favorite niyo po sa Yes mga po. hot coffee. Personal, ko yun, favorite. Para sa hot. Siguro ako, partner, pag pinagkape mo ako, gusto ko yung cappuccino. Cappuccino. Ikaw, partner, meron? Latte. Latte ka din. So, may mga ganito, marami po rin pagpipilian sa hot coffee, no? May mga Spanish. Yes po. May mga Spanish kape latte. Americano. Mapapakita na lang natin sa screen yung kanilang menu. Screen ko ano bang menu ang meron sa hot coffee. So, So, proceed bukod po tayo dito sa- hot coffee, meron din po silang Biscoff yan, di ba? Biscoff. Biscoff. Yes frap po. wrap. So, ano Biscoff naman wrap po yung po. mga flavor sa frap? Sa Biscoff wrap po, meron po siyang, actually, with coffee po siya. And Biscoff, milk, and with po siya Cream. cream and ang tawag dyan? Yung Pinaka-biscoff po talaga na crumbles. Yes. Tsaka marami pa Cookie silang Biscoff na-offer pala. po dito, ito po yung kanila. Biscoff frap. Biscoff Iced wrap. coffee. Yes po. Meron pa po silang may ibang flavor po. Ice Biscoff Latte. Ice biscoff latte. Latte. Nabubulol ako eh. So marami pa po sila ina-offer. Meron pa po sila mga classic milk tea, blended coffee, ice drinks, hot drinks, blended non-coffee. Meron din po silang mga nito. Marami po talaga eh. May mga soda, po sila, palchiri. Ipapakita natin yan sa screen pakita para na natin yung mga makita, menu. malaman nila kung ano Oo. pang meron sa Cafe de Viña. So, titikman mo ba yan, party? So, syempre, partner, hindi pwede yung Hin- makakalampas sa atin. Sa mga walang lahat screen. titikman natin dito. So, tikman mo yung Wait hot lang. coffee, partner. Jai, walang straw. Ay, ito, titikman ko na lang to na. Haluin ko lang. So, sir, habang tinitikman ko po itong biscoff niyo po, na gusto ko lang pong humingi ng konting advice para po sa mga gusto rin po magtayo ng business. Advice. Actually, ang pinaka-advice ko lang is, ang hirap kasi pag pag mag-a-advise ka na talaga sa sa taong gusto mag-start. Action talaga. More on, kung meron kang pangarap,
simulan mo muna. Then learn from it. Like na, kung ano yung natutunan ko sa Japan, kung meron kang gustong gawin, start mo. Kung magkamali ka, bumangon ka, then improve lang lagi. So, Ayun talaga yung, wala talagang shortcut sa success. Kailangan mong mapagdaanan lahat. Paghihirapan mo talaga. Yes po. talaga mag-uumpisa ka sa zero. Oo. So, From the kailangan scratch. yun. Kasi kung walang gano'n na pagsubok sa pagbibusiness mo, hindi ka tataguyod ng ganito. Kasi hindi naman lahat ng business nag-start talagang Oo, boom agad. Nag-boom talaga. Hindi gano'n. Talagang bawat step ng kanilang pagbibusiness, talagang dumadaan talaga sa hirap. Tsaka ano yan, trial and error. Kunwari, marami ka nang nasubukan na business, try and try lang. Kasi baka meron talagang para sa'yo kung ano yung talagang business para Katulad sa'yo. nito, para kay Sir to. So, eto talaga yung pinaka-passion niya. Eto yung pagkakape. So, ayun yung tama din dun sa sinabi si Sir na pagka bumagsak ka, huwag kang susuko huwag mong bitawan. Hindi Yes. naman ganun talaga na pagka bumagsak ka, kinabukasan, bagsak ka ulit. Hindi ganun. Kaya habang talagang bangon lang ng bangon. Meron talagang para sa'yo. Oo. Bangon lang ng bangon. Pagsubok lang yan. Kaya hinahamon ka ng ng taas. Kung hanggang saan ba yung tiwala mo sa Sinusubukan kanya. niya. Oo, hanggang dun talaga na talagang susubukin ka niya hanggang sa maubos ka. Pero, syempre, laban lang. Ganun talaga. Tsaka Ikaw yung may addition hawak. dun sa pagbangon, kailangan tuwing babangon ka, laging i-improve mo yung Hindi yung pagkakamali mo. paulit-ulit lang. Oo. Wala namang mangyayari Oo, pagka ganun at kailangan, ganun. pagka nagkamali ka, kailangan learn from it. Kailangan matuto ka. Kung saan ka bumagsak, Kung saan- bakit ba ako bumagsak? Alamin Ano ba mo. dapat kong Gawin. kailangan gawin? Kung pagka mo yun, okay naman pala. So, ano naman yung susunod kong step? Yes. Kailangan may rin yan kung may pagbangon, kailangan may plano ka din. Oo, hindi lang diskarte, kailangan lagi ka may plano. Kasi pagka wala kang plano, kahihinat na. Hindi mo alam kung saan Wala. pupunta yun eh. Oo. So, sir, eto na rin po yung pagkakataon niyo po. Kung i-promote po sa mga ating mga manonood na pumunta po dito sa Cafe de Binyan 2 at sa iba pang branch po ng Cafe de Binyan. Yes, ano ba tawag sa mga kakilala niyo? Mga ano? Ang mga kabiyahe. 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 Sa mga kabiyahe, welcome po kayo dito sa Cafe de Binyan 2. Dito lang po kami malapit sa Carmona Exit. Meron din po kami mga ibang branches like sa main po namin is Cafe de Binyan. Meron din po sa Santa Rosa, Cafe de Rosa. And meron din kami other businesses like meron din kaming resort sa Tagaytay. Ayun. Ang Villa Chodora. Papakita natin sa screen yan. Yes Sasama po. na rin natin yan. Ako rin po ang nagmamanage ng Villa Chodora. It's a glamping resort. Marami pong activities doon. Like, meron din pong ilog sa baba. Trekking. Talagang marami. And meron ding hammock. Mm. And pools. Mhm. Tapos masasarap din po yung pagkain namin. Iba naman sa pagkain ng Cafe de Binyan. More on Filipino cuisine Malay naman. mo, ma-feature din natin sa Yes. Malay mo, mapagpad ang TV6. Sa Tagaytay. Tagaytay, no? Makakain po kayo ng bulalo. Oo, yun. Yun ang Bulalo ng... pangunahin dyan sa Tagaytay. wait, Tagaytay. Talagang pinapangunahin dyan bulalo. Hindi Tsaka- yan mawawala sa mga restaurant o mga resort doon. Ganitong mga panahon, maganda pumunta sa Tagaytay. Talaga masusulit mo yung bulalo kasi taglamig ngayon. Yes. So, meron din po sila Villa Pwede nyo. Chodora. Chodora po ng bulalo. So, maraming talagang pagpipilian na menu doon. Punta na rin po kayo. Siyempre po si Cafe de Binyan, meron po ba social media account? Yes po, meron po Pwede kaming naman social i-flash media natin. na Cafe de Binyan 2. Tsaka yung iba pa po. Madami. Oo, sobrang dami. Huwag kayong malilito. Huwag kayong Kung ano yung malilito malapit kasi sa may inyo, 10 doon branches kayo. po si Cafe de Binyan. So, si Cafe de Binyan 2 po, meron po sariling page, Cafe de Binyan 2. Doon po makitatagpuan dito sa General Malbar Street, Binyan City, Laguna. Malapit daw po sa Carmona Street. Meron din po sila sa Langkiwa. Baka Yes. malito po kayo kasi muntik na rin kami Sa Sa Langkiwa, Cafe de Langkiwa. Muntik namin mapunta sa Langkiwa. So,
Yan, marami yan na lang silang Tatlo branches ng sa Binyan. Tatlong branches sa Binyan. Then sa Santa Rosa Meron po na may Santa Cafe Rosa. Yes Santa din po. Rosa. Cafe de Rosa. Cafe de Rosa. So maraming branches po si Cafe Binyan. Dayuhin niyo po lahat. Oo, kung gusto niyo po makakakita ng iba't ibang Oo, yung style ng ano nila, Oo, di ba? yung Ambience, style ng iba-ibang Cafe Binyan. ambience. So dito sa Cafe de Binyan Dos, napaka-cozy lang na talagang pag gusto mo mag-relax. Tahimik, ganun. Dito ka sa Cafe de Binyan Dos. Sa Cafe de Binyan Dos lang ang merong parking. Oo. Maraming parking Malawak dito parking. sa Cafe de Binyan Dos. So, pero pagka sa ibang branch, pwede naman gawa ng paraan. Oo. Mm-mm. Kung gusto mo talaga. Oo, kung doon kayo malapit, gawan nyo na lang ang paraan yung parking. So, marami naman pwedeng parkingan dyan eh. So, Anong oras naman po nag-open and close po ang inyong store? Ang Cafe de Binyan Dos, open po siya Monday to Sunday. Monday Pero to ang Monday to Friday po namin is 10 a.m. to 12 a.m. 12 a.m. Pag Saturday and Sunday naman po, 1 p.m. to 10 p.m. 10 p.m. Yes po. ganun din po sa Ibang branch. branch. Sa ibang branches po, actually iba po. Iba din. Pero Mas dito late sa, po ang ibang branches magsara. Pero 2 yung a.m. pinakamaaga po, no, ang Cafe Binyan Dos. Cafe de Binyan Dos po, maaga po talaga mag-close ang Cafe de Binyan Dos. Pero Pero sa ibang mga branches naman po, kung gusto May niyo pong mga, tumambay ng mas matagal, pumunta po kayo sa Cafe de Rosa, Cafe de yung Binyan, matatagal. Cafe de Pedro, dami. Ang dami talaga. Yes po. Kaya puntahan niyo po yan. until 2 a.m. Meron rin po kayong delivery partners. Actually, sa ibang branches, Meron meron na po. po. Dito sa Cafe de Binyan Dos, wala pa For po. pick up, gano'n na lang Yes sir. po. For pick up. Tsaka abangan niyo Pwede rin naman yung po, Call. call na lang po. Kung gusto Kaya. niyo po mag-inquire po sa lang, message lang po kayo sa Yes mga po. page po nila. Lalagyan And- natin dito kung ano yung pwedeng contact sa And open din po si Cafe de Binyan sa mga event po. Na kung gusto niyo po silang kunin as talagang sa events store nila. ng mga Birthdays. events, birthday, wedding. Weddings. Meron silang ibibigay na package yung talagang Yes swak po. sa Marami budget po. nyo. Soon, baka magkaroon po sila ng mga maraming offer na promo. At meron din sila soon. Sabi nga ni Sir, soon. Soon. Yung loyalty card ng Cafe de Binyan. Soon yun. Abangan niyo po yan. Sa mga loyal customer po ng mga Cafe de Binyan. Abangan Yes niyo po. po yun. So maraming salamat po. Sir Thank you po. Bradley, Maraming salamat po sa talaga. pagtanggap po dito sa amin sa May TV6 Biyahe Tayo. Abangan niyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe body app. At ako naman po ang inyong kabiyahe buddy, Maika. At ito ang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabay.